Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ipatuloy po natin yung ating live consultation. Okay, nasa harap po natin ang isang pasyente. 66 years old po siya at nagpunta po siya dito para ipakita po niya yung mga laboratory results. At ang nag-request po nito ay isang doktor galing ng taga SPMC kasi doon siya nagpa-check up. Kaya lang po, hindi siya bumalik doon at ipakita sana niya yung resulta dahil sabi niya scheduled pa daw siya, no? For next check-up. Kailan ang next check-up pala ninyo? By Binigyan kayo ng petsa? 27 27 pa? Oh, April 27. last Monday. Pero ni-request ng doktor doon ng itong blood test last April 8 or April 7. April 8 kasi April 8 po. April 8, Patos nakuha na ko pagkabukas na. April 9. Opo. Tapos yun, Ito lang. pwede sana bumalik, di ba? Kasi para makita kaagad yung resulta at kung meron naman abnormal, gamutin ka agad, no? Although alam naman po natin sa SPMC ang dami pong pasyente pero mukhang delikado yata, no? Okay, what if meron talagang mataas na result or abnormal na result na mataas or masyadong mababa na hindi gamutin ka agad at may mangyari, no? And to think na nagpa-check up siya April 7 at meron na siyang result April 8 pero hindi niya pwede bumalik kaagad doon at ipakita ang resulta dahil ang next check-up daw po niya ay on April 27 and that would be 20 days, no? From now or maybe 19 days, di ba? So medyo in fact April 8 that would be 19 days from April 8, ha? Or kung hindi siya magpunta dito kaagad, that would be 9 days from today, April 18, no? At mukhang hindi po tama, no? Although we sympathize, okay, sa mga number of patients sa SPMC, no? Pero yun lang siguro ang gobyerno ay kailangan magdagdag po ng item ng doktor sa SPMC para ma-accommodate po yung siyempre yung corresponding bulk or volume ng pasyente doon, di ba? No? So yun lang ang aking kasi although siyempre ako mismo magagalit ako. Bakit ganun? Ha? Nakakatakot. Kahit hindi siguro biglang mamatay ang pasyente pero pag napabayaan natin for 20 days yung abnormal na resulta, nakakasira rin talaga sa katawan ng pasyente, di ba? Kaya po ako po'y nagagalit although naintindihan ko at natatakot rin at medyo siyempre malungkot, nadidismaya po tayo. Okay, kahit ang shortcomings ng gobyerno ay pabor sa akin. Bakit? Siyempre, dagdag naman po siya ng kita ko. Diba? For today, dagdag ng pasyente. Pero hindi po ako masaya dyan. Ha? Okay? Hindi po talaga ako masaya dyan. Porket kumita ako, at okay na sa akin, at pwede natin sabihin na, bahala na medyo kulang ng doktor sa government hospital basta dito pa rin sila pupunta at kumita na naman tayo. Ayoko rin ng ganun. Kaya sinasabi ko ito upang makarating sana ito sa gobyerno na kailangan magdagdag sila ng item na doktor. Hindi lang po sa tertiary hospital katulad ng SPMC, pati rin po talaga sa barangay health center. As a matter of fact, tama. Sa OPD kayo, di ba? Kaya po, ang mga pasyente ay talagang sa Bisaya pa na, ginadumog nila ang OPD kasi outpatient ito hindi naman ito
pasyente na kailangan ng emergent treatment na kailangan makita kagad sa emergency room, no? Okay? Yung mga pasyente na outpatient, mudumog yun na sa SPMC. Kaya ang ilang barangay health center, wala'y doktor. Kaya, mas importante pala mag-invest na gobyerno sa paggamit ng buwis, sa pag-hire ng doktor, sa pagdagdag ng doktor, sa primary healthcare level. Primary healthcare, ano ibig sabihin ng primary healthcare? Sa barangay health center. Napaka-importante yan. Kasi pag walang doktor doon at lumalala ang pasyente at magkakaroon ng sakit at mag-complicated, saan pupunta? Siyempre, sa tertiary healthcare. Ano yung tertiary healthcare? Yung SPMC, tertiary hospital. Okay? So, kailangan talaga magdagdag ng doktor sa barangay health center. Please naman. Bakit hindi kaya ng gobyerno? Kaya, ang daming pera eh. Ang problema, tingnan niyo si Diskaya. Yung Diskaya ng flood control project, ang daming sasakyan. So, alam ninyo na talagang marami tayong pera. Isa lang yan sa, hindi pa naman siya convicted. She is presumed innocent unless proven otherwise. What if convicted siya? So, ang masasabi ko, isa lang siya sa mga convicted, if convicted isa lang siya sa mga criminal sa super dami na criminals. At alam na po natin na ang daming pera talaga ang nawawala sa pangungurakot. Anyway, pinakita niya sa akin yung resulta. So, uric acid normal, creatinine, kidneys normal. Yung SGOT at saka SGPT mataas ng konti. Ang cut-off nila ay 35. Ito pa ay index ng liver function. Kaya ang tawag natin dito is liver function test, no? Kasama sa liver function test ang SGOT or AST, SGPT or ALT. Mataas lang ng konti, no? Pero hindi naman po kailangan ito ng gamot kaagad. Okay? Para sa akin sorry to say, hindi ako naniwala sa mga gamot sa liver. Okay? Lalo na pag ito po ay dahil sa overeating at nagkakaroon po sila ng fatty liver. Kasi yung sobra ng kinain ninyo ay magiging taba. Yung taba pupunta sa bilbil at saka sa atay. Kaya magkakaroon sila ng fatty bilbil at saka sa fatty atay. Pag fatty ang atay, medyo distended ang atay. Kaya, mas mataas po ang kanilang ALT at saka AST. Ang dami kong pasyente na mataas ang kanilang AST at saka ALT, wala akong gamot na binigay, yung para sa liver, ang dami. Essentiale, Godex, Liver Aid, Liver Pro, Silimarin, etc. Pero, bumaba yung AST, ALT nila. Bakit? Kasi, ginagamot natin yung dahilan, which is overeating. Okay, bawasan na ng konti yung kinain ninyo, sunugin natin yung taba sa bilbil at saka sa taba sa atay by walking for 30 minutes to 1 hour before breakfast, before lunch, before dinner. Nakikinig kayo, Okay? Pero uminom muna kayo ng 2 glasses of water before you start walking. Kahit sa loob ng bahay, hindi na kayo nang lumabas. Pag sa labas, syempre, magbihis pa kayo. Minsan, magme-makeup pa ng konti. Para bang magpa-fashion show kayo sa labas hindi na po kailangan sa labas. Sa loob ng bahay, kahit stationary walking lang, ganon. Kahit maliit ang lugar ninyo, pwede rin kayo umikot sa loob ng sala ninyo. Hindi na ba kayo magbihis? Hindi pa masisira yung sapatos ninyo, di ba? So, by just walking, masusunog na po yung taba sa atay at sa bilbil. Lilit yung bilbil ninyo, maging sexy kayo. Lilit rin po yung atay ninyo, magbaba na po yung AST at saka ALT. Sa nakita ko lang sa pasyente, medyo malaki ang bilbil. Talagang overeating ito Kaya yun ang dahilan kung bakit umakyat ng konti yung AST at saka ALT. At meron po tayong pasyente na tinanong niya ako, Dok, yung ALT ko, Dok, 50. Sabi ko,
konti lang naman ang pag-akyat niyan. Ha? Bawasan mo na yung kinain mo para hindi kayo magkaroon ng fatty liver, para hindi akyat yung LDST. Ha? Ang masakla pa doon, pinapa-confine pa siya, pinapa-detox pa siya for 5 sessions ata. Ha? Although hindi overnight sa hospital, pero syempre, although charging sa PhilHealth, pero syempre, contribution din natin yan eh. Ha? Hindi na po kailangan i-detox. Because liver itself, ginawa ng Panginoon yan para ma-detox, para maalis yung mga toxin natin. Ang problema ngayon, tumaba yung liver, umakyat yung ALT, ang dahilan yan, hindi dahil sa toxin. Bakit i-detoxify? Ang dahilan yan, overeating. Kaya, hindi detoxification ang solusyon yan, kundi bawasan ang kain. Tapos yung mga cholesterol naman po ninyo normal. Kaya lang yung HDL ninyo, yun ang good cholesterol. Bawasan lang po ninyo yan. Rather, mababa ang HDL niya. Mababa ang HDL, which is good cholesterol. Dapat hindi po mababa ito. So, ang very rich source of HDL is yung fish. Okay? Yung fish na karne. Fish meat. Okay, hindi yung taba ng tiyan ng bangus, which is triglyceride yun. Masama yun. Another bad fat sa dugo is triglyceride or VLDL. Okay? Ang source niyan, bukod sa ethanol, yung alak na binanggit ko kahapon, ang isang source ng bad cholesterol or rather bad fat, which is triglyceride, is yung tiyan ng bangus. So, hindi po yan good cholesterol. Hindi po yan good fat ang tiyan ng bangus. Ang good fat ng isda ay galing po mismo sa fish meat. Kaya yung fish liver oil, rather yung fish oil, not liver oil, masama rin po yan para sa akin. Yung fish oil, galing po sa fish meat. Extract po yan ng fish meat. Kaya, ang kainin po ninyo, yung fish meat mismo. Hindi na po kailangan yung bibili pa kayo ng fish oil capsule na mas mahal. At saka yung fish oil capsule, walang protina. Samantala, kung kakain kayo ng fish meat, bukod sa nandun yung good cholesterol, yung polyunsaturated fatty acid, nandun rin po yung protina. Maraming salamat po.